Kaninang umaga nga mga kapitbahay ko, habang ako nga ay nakatambay dito sa aming tapat sa may tindahan ay nakita ko nga itong aming kapitbahay. Ayan nga ang kanyang binagoong mga kapitbahay ko, hindi ko na nga lamang natanong kung ilang buwan na yan. Ganyan po yung paraan at proseso para po mas madaling matunaw yung isda. Kaya naman nga kami napalapit ay dahil nga nung binuksan nga niya ay naamoy namin yung bagoong. Sobrang bango ng bagoong mga kapitbahay ko. Ito nga ay sarili nilang gawa. At maganda nga din yung ganitong ginagawa pagkatapos nga ay lilinisin na ninyo yung lagayan para nga hindi siya mamaho at malinis pa rin yung ating bagoong. Ito nga ay dilis mga kapitbahay ko kaya mas madali siyang matunaw. Pero ang proseso nito at ang itinatagal ng bagoong ay umaabot ng 6 na buwan, 8 buwan at katagalan na nga ang 1 taon. Pero pagdating ng panahong ayon ay talaga namang bagoong na siya, mabango na at masarap at pwede na nating iulam. At pagkatapos nga niyan mga kapitbahay ko ay huhugasan na nga natin yung lagayan. Ganyan dapat at malinis tayo kapag gumagawa tayo ng bagoong. At siguraduhin nga natin na maayos ang ating pagkakatakip bago ulit natin siya iwanan sa sikat ng araw. Ganyan po mga kapitbahay ko ang proseso kapag gumagawa kami ng bagoong dito sa Balaya. Ang tawag po dyan ay manumanong paggawa ng bagoong. Minsan nga lamang kapag napapabayaan at hindi natin nalilinis ay nasasayang nga lamang yung naimbak nating bagoong. Kaya dapat talaga mga kapitbahay ko kapag gagawa tayo ng bagoong, magmula sa lalagyan at sa asin na gagamitin natin ay talagang dapat ay tama at malinis. At ganun nga din mga kapitbahay ko sa asin. Dapat tama lang yung dami at pagkakalagay mo. At pagkatapos nga nito mga kapitbahay ko, kailangan naman nating magtapon na ng basura. Dito nga kasi sa aming lugar mga kapitbahay ko ay may tamang oras at hakot ng basura. Kaya naman, hindi talaga tayo matatambakan ng basura dahil sa 1 linggo ay 2 beses nga silang maghakot ng basura. At dyan na nga mga kapitbahay ko sa may kanto, dyan nga po iniipon yung mga basura dito sa aming barangay at dyan na lang po dadaanan at hahakutin nga po ng truck. At pagkatapos ko nga dito mga kapitbahay ko ay pupunta naman tayo sa aking nanay. Dito nga pala yung daan papunta sa bahay ng aking nanay at kami nga ay gagawa na ng content. Wala man lang akong dalang pera kaya hindi ako nakabili dito ng yema. So ayan na nga mga kapitbahay ko, nandito na nga ako sa bahay na inuupahan ng nanay ko. Napakasimple lang mga kapitbahay ko, basta may papag, may mahihigaan na ang aking nanay. Meron na nga ako diyang kape at syempre humingi nga rin ang inyong kapitbahay ng paborito. At sa mga nagtatanong nga mga kapitbahay ko, meron na pong ibang kinakasama ang aking nanay at yan na nga po siya. Pero natanggap na po naming mga anak, lalo na po ang aking tatay, na ganito na lang talaga yung sitwasyon naming lahat. Basta ang mahalaga, nandoon yung acceptance. Nandoon yung pagmamahal. Kaya hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat sa inyong lahat.